Molo Soup sa umagang maginaw. Hello mga kadembong, kumusta kayo? For today's video, samahan nyo ako as I make a comforting dish sa malamig na panahon. Okay, so ito ang mga sangkap natin. Para sa filling natin, may ground pork tayo, shrimp na hiniwa ko na into tiny bits, garlic, onions, umami flavors na rin, 1 o 2 pirasong itlog, okay na yun. Maglalagay din ako ng breadcrumbs dito instead of harina for binding of our ingredients. Magtataktak na din ako ng durog na paminta at kaunting asin lang. Meron din tayong minced carrots, dagdag sustansya. Haluin lang natin sila ng maigi hanggang makita muna na maganda na ang binding ng mga ingredients natin. Perfect for molding doon sa molo wrapper natin. At kapag tapos na sa filling part, pwede na maghanda para sa sabaw. Ang sabaw nito, mas maganda kung meron na kayong stock available. Preferably chicken stock para mas malinamnam siya. Kung wala naman, okay lang. You can make your own broth of your own preference. Maglalagay din pala ako dito ng onion rings, dahon ng spinach, at repolyo para may twist and at the same time, masustansya para sa mga bata. Dito sa Molo Soup, bawat sangkap may istorya. Parang parenting din, iba't ibang pieces na nagko-complement sa isa't isa. At pag pinagsama-sama, masarap ng resulta. Di ba relatable? Kung minsan nga yung simpleng tanong na, ano bang ulam mamaya? Ang hirap sagutin. Lalo na kung gusto mong masustansya at masarap para sa mga bata. Pero as parents, we always find a way to keep our family well-fed and happy. Pero challenge accepted. Itong Molo Soup, tamang balance. May protein, carbs, vitamins, and minerals from veggies. At syempre, love. Kita nyo? Madali lang siya gawin. Pero it takes time and effort. Parang pagpapalaki ng mga bata. Each molo is like a lesson na ituturo mo. Small, pero meaningful. Nga pala, alam nyo ba na ang Molo Soup ay may makulay na kasaysayan na nag-uugat sa Molo District ng Iloilo City? Nakilala noon bilang Parian. Ang lugar ay naging tirahan ng maraming Chinese settlers noong panahon ng kolonyalismo sa Pilipinas. Ang sopas ay tinuturing na produkto ng pagsasama-sama ng kulturang Chino at Ilonggo. Ang mga Ilonggo ay nagdagdag ng lokal na sangkap tulad ng bawang, sibuyas at chicken broth na nagbibigay ng kakaibang lasa na naiiba sa orihinal na Chinese wonton soup. Pinalitan din ang wonton dough wrapper ng mas manipis na bersyon na gawa sa harina at itlog. O yan! Eto na, ready na to serve. Tignan nyo naman ang outcome. Simple but full of heart. Ganito rin sa pamilya, di ba? Sa kabila ng struggles, pag nakita mong happy sila, sulit na. Nga pala, kung meron kayong may bibigay na idea for at least 1 week meal planning, I would greatly appreciate it. Kasi gaya ng sabi ko kanina, struggle ko talaga mag-isip ng lulutuin ko. I bet, isa din ito sa mga struggles ng mga ibang magulang. Masarap kung sa masarap ang ulam. Pero kung almost every other day ganun ang ulam, huwag ka nang magtaka kung may magrereklamong anak mo na nakakaumay ang ulam. Hindi ko din masisisi, sa totoo lang. May mga maiisip din ako na maluluto, pero to make a meal plan for the whole week, teka, parang napakahirap. Una kasi, kailangan mo i-consider yung preferences nila. Tapos, yung availability ng mga ingredients, lalo na kapag nasa abroad ka tulad namin. And syempre, yung budget. Naku, Chef, Procurement 101 please. Kung meron kayong tips or ideas na pwede ko itry, please comment below mga kadembong. Need ko talaga. Anyways, mga kadembong, thank you for joining me today. Sana na-inspire ko kayo to try this dish for your loved ones. Remember, parenting is like cooking. It takes effort, creativity, and a whole lot of love. Kita-kits ulit next time and don't forget to like, comment, and subscribe. Till next video mga kadembong.